Salamat, Panginoon. Muli mo kami pinitin, Panginoon, sa lugar na Panginoon, upang, Panginoon, sama-sama mo na namin, Panginoon, idulog sa iyo, Panginoon, sa mga kahilingan, Panginoon. Yes, Lord, tunay nga, Panginoon, na pinasasalamatan ka namin sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na ikaw lang, Panginoon, ang sentro ng buhay namin, Panginoon. Kaya kami, Panginoon, ang kapagpatuloy, Panginoon, sa paglulupod sa iyo, Panginoon. Yes, Lord, doon nga, Panginoon, na bago sa aming paglapit sa iyo, Panginoon, na siyasatin mo, Panginoon, ang aming mga puso, Panginoon. Doon nga, Panginoon, na anumang, Panginoon, na gawa namin hindi nakalugod sa iyo, Panginoon. Doon nga, Panginoon, na hinihingi namin yung kapatawaran, Panginoon. Nagsusumahan mo kami kayo sa Panginoon, na pakadilihan niyo, Panginoon, kami sa iyo, harapan, palindapasan, Panginoon, sa bindang gawain, Panginoon. Yes, Lord, dalangin namin, Panginoon, na sa gabing ito, Panginoon, na bigyan niyo kami, Panginoon, ng i-anoint niyo po kami, Panginoon, na maintindihan namin, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, sa magbibigay ng message, Panginoon, na Panginoon, Panginoon, na patuloy mo siyang i-bless, Panginoon, patuloy mo, Panginoon, silang bigyan ng malalim na kalaman sa iyong salita, Panginoon, upang ma-share nila sa ibang, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, at tinitiwala namin sa iyo ang gawain ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Already na. Like, ayan, amen. Puri ng Panginoon. Kanina nag-aaral ako. Binabasa ko yung Commit to the Lord, yung 16.3. Pero hindi nagre-rema. Nagbasa po ako ng kung sino yung may libro ng Purpose Driven. So, naisulat ko na siya, nai-format ko na. Pero ay mag-rema. May ganung sitwasyon minsan. Pag-aaral ng salita ng Diyos. So, nagbasa ako ng, nag-try ako maghanap ng iba pang source. So, kung meron kayong Purpose Driven Life, meron akong nabuksan na topic dito na napakaganda. How we grow, ang sabi nga. Sabi dito God wants us, yung sa Ephesians 4 verse 15, letter A. Kaya lang sa, yung kanyang, ang tawag dito, yung bang ang tawag doon, hindi siya sa NIV, iba yung kanyang translation. Sabi nung letter A ng 4:15, Ephesians 4:15, yung sa letter A niya, God wants us to grow up like Christ in everything, ang sabi. Ang sabi din ng Ephesians 4:14, letter A din, sa ibang translation din, we are not meant to remain as children, din po ang sabi. Sabi po, napakaganda ng topic, how we grow. Paano ba yun? How we grow. Paano tayo lumalago. Sabi nga, gusto ng Panginoon na God wants us to grow up. Lumago tayo. Yun ang gusto ng Panginoon. Sabi nga, our Heavenly Father's goal is for us to mature and develop. Kailangan daw ang isang Kristiyano nagmamature at nade-develop. Sabi po, to be like Christ. Sabi nga, kasi ang binigay ni Lord ng ating Panginoon, ng ating Ama sa langit na example is si Jesus Christ. Ang very good example na ibinigay sa atin ng Panginoon is to live like Jesus Christ. Kasi yun ang pinakamagandang example kung paano mamuhay ang isang Kristiyano. Ang sabi nga po. Ang nakakalungkot lang daw po, ang sabi nga ni Rick Warren, millions of Christians, sabi nga po, grow older, but never grow up. Tumatanda, pero hindi lumalago. Ang sabi po ni Rick Warren. They are stuck in a perpetual spiritual infancy. Remaining in diapers, sabi ng Buddhist. Nananatili sa pagiging baby, ika nga. Nagiging palagi na lang baby, gano'n na lang dalon. Ang sabi po, ang reason daw nun is, we never intend to grow. Hindi natin hinahayaan ang sarili. We never intend ourselves to grow. Hindi natin hinahayaan yung sarili natin na lumago tayo. Ang sabi nga po. Kasi po, nasa atin daw po yung paglago. It is a choice. Ang sabi nga po. Spiritual growth is not automatic. Hindi daw po yung paglago ng isang Kristiyano is automatic. Or malago na ito. Automatic, tumayo ka sa harapan, malago na. It's not like that. It takes an intentional commitment. Intention mo ito. It is your intention from your heart na gusto mong lumago. Ang sabi nga po. You must want to grow. Gusto mong lumago. Decide to grow. Magdidesisyon ka. Make an effort to grow. Kailangan may effort. Kapag daw po ang isang Kristiyano lumalago, may effort. Hindi yung sasabihin mo nakikinig ka lang, okay na yon. Wala daw pong effort yon. Kailangan magbasa tayo ng salita ng Panginoon. Kung hindi natin maintindihan, hanapin natin yung pag-intindi. Hindi po pwedeng mananatili lang tayo sa ganun. Hindi po sinaintindihan Hindi naman ako nakakaintindi ng salita ng Panginoon kahit magbasa ko. Hindi daw po ganun. We need to make an effort, ang sabi nga po.
and persist in growing. Yung parang ipag-persist, di po yung parang ano po yung persistence, yung pagtiyaga, magtiyaga. Pagtiyagaan natin na lumago. Hindi po pwedeng, okay na yan. Ganun na lang. Kailangan daw po may pagtiyaga sa paglago ng isang Kristiyano. Sabi nga po yung discipleship, ang discipleship, it is the process, sabi nga po, of becoming like Christ. Tama po ba? Always begins with a decision. Kung gusto mong maging katulad ni Kristo, if you want to become like Jesus Christ, you have to make a decision. Kailangan daw po mag-decision tayo. Sabi nga po, syempre, Jesus calls us and we respond. Katulad ng pagtawag niya kay Matthew, ang sabi niya, di ba? Come, be my disciple. Ganun din daw po ang pagtawag sa atin ng Panginoon. Ang sabi nga po, Jesus said to him, get up, go up, get up. Sabi niya, and follow me. Ganun daw po tinawag ng Panginoon din tayo, katulad ni Matthew. Ganun daw po tayo dapat lumexpand. Sumunod din tayo sa Kanya. Kapag tinawag tayo ng Panginoon, kailangan nating sumunod. Siyempre, may action yun. Yun nga yung tinatawag yung condition. Hindi, decision. Kailangan mag-desisyon. You have to make a decision. Kapag tinawag ka ng Panginoon, kailangan may desisyon. Pag sinabi niyang, halika, come, follow me. You have to decide. Of course, I will follow you, Lord. Siyempre, di ba, sa isang trabaho, pag sinabi mong papasok ka sa isang trabaho, ang sabi magpapala, alam mo ng trabaho mo, Dukata. If they said, oh, your job is Penkiasang. You have to make an action. You have to paint. So as life as Jesus Christ. Kaya nga sabi, you have to persist. Yung kailangan magtiyaga tayo, hindi natin pwedeng sabihin. Kasi pag nag-decision tayo sa Panginoon, kailangan susunod tayo, we have to persist. Kailangan natin magtiyaga. Kasi ang pagsunod naman sa Panginoon, hindi. Kumbaga, di ba, hindi naman madali eh. There's always a struggle. Tapos meron ding process. Hindi din sinasabing, oh, yan, Kristiyano na, okay na. Kailangan nating magtiyaga sa Panginoon. Sabi nga, when the first disciples chose to follow Jesus, they don't understand all the implications of their decision. Noong unang sumunod yung mga disipulo ng Panginoon, yung 12 disciples niya, hindi pa nila alam yung ibig sabihin. They don't know what they are, kumbaga yung implications ng ginagawa nila, nung kanilang desisyon. Ano nga ba yung dinesisyonan nila nung panahon na yun? They don't know. Sabi nga, they simply responded to Jesus' invitation. Kumbaga, siyempre, parang ano yan sa pagiging Kristiyano. Pag tinanggap natin ng Panginoon, siyempre, hindi pa natin intindi yung kabuuan nun. So, sabi nga, ang kailangan natin is magsimula. That's all you need to get started. Sabi niya, decide. Kailangan mag-desisyon. Ang isang Kristiyano daw, kailangan mag-desisyon to become a disciple. Sabi nga po. Sabi, nothing shapes your life more than the commitment you choose to make. Wala daw pong makakapag-shape sa ating buhay kung ano yung pinili. Kasi yung desisyon natin, ano ba yung pinili natin, yun daw ang mag-shape into our life. Ang sabi nga, your commitments can develop you or they can destroy you. Yung ating mga decisions can develop us or can destroy us. Siyempre, if it's wrong, kung mali yung decision natin, madedestroy tayo. Siyempre, if we choose to live in a worldly world, we will be destroyed by the world. Diba? But if we choose to go on the path of God in Jesus Christ, to follow Him, syempre, we will grow, sabi nga ganon. Amen. Ang ganun na, sobrahan na. Sabi nga, it is at this point of commitment that most people miss God's purpose for their lives. Yung pagpili natin, minsan na, pag nagkamali tayo ng pagpili, nami-miss natin yung purpose ng Panginoon eh. Kasi we are created for His image. Hindi, kinreate tayo ng Panginoon sa Kanyang kasiyahan. Ano ba yon tawag doon? To please Him. To please. Oo. Para sa Kanyang kasiyahan, kasi kaya tayo kinreate ng Panginoon eh. Para magbigay ng kasiyahan sa Kanya, ng kagalakan sa Kanya. Yun ang ating purpose sa mundo eh. Kaya in-exist niya tayo eh. Kaya nga, tayo kinreate ng Panginoon ng magaganda sa mga gwapo. Sabi niya po. Kagaya ni Brother Ramil. Oh, di ba? Ramil, di ba? Sabi, many are afraid. Di ba, gwapo? Many are afraid to commit to anything and just live through life. Ayaw nilang mag-commit. Sabi nga siguro, they are afraid. Pero, di ba, ay kumbaga minsan natatakot siguro, ayaw nilang mag-commit, or kumbaga ayaw nila ng, ano ba tawag sa gano'n, ano ba yung tawag doon? Ayaw nila ng, ano ba yung tawag sa gano'n, yung mapapako ka, ano tawag doon?
Or magkakaroon ka ng ano yung gawain, yung ganon. Yung magkakaroon ka ng obligasyon. Yung si Ate Becca. Ayaw nila magkaroon ng obligasyon. Sabi nga. Oo. Ang iba, gusto yung half-hearted commitment to competing values, sabi nga. Which leads, yung iba yung parang yung sway-sway lang. Okay na, baka nakalahati. Pwede ngayon, okay. Bukas, medyo ganon. Pwede lang mali. Mali. Pwede Oh, today, yeah. today, he will Half-hearted. attend. Next week, he will not attend. Oh, ayan. So, okay lang, Half-hearted. I will watch TV. Anyway, there is K1. So I will not attend. Okay. Ayan. Sabi niya, bakit ganun daw na yung style na nagkakaroon yun ng frustration. Amen. Nagkakaroon ng frustration. O kasi, syempre, yung hindi ka pa buo. O hindi consistent yung pagiging. Sabi nga, others make a full commitment. Yung iba naman, commitment naman into a worldly goal. Sabi nga. They go, sabi nga, ano ba yung sabi dito? Ayan. They become wealthy, famous, Going to karaoke. eating to ayan. And end up disappointed, sabi nga, disappointed and bitter. Nagiging disappointed sa buhay. Siyempre kasi, ang life na wala sa Panginoon, kahit na anong pilit mo, it will never be complete. It will never be the same as you are with God. Yun daw ang buhay pag nasa laban. Kaya yung mga ganon, every choice, every choice, sabi nga, every choice has eternal consequences. Ang bawat pagpili daw merong consequences, ang sabi. So, you had better choose, sabi niya, wisely. Ang sabi, ang nag-warn nga si Peter, sabi ni Peter dito, saan na ba yun? Sabi ni, ito po yung warning ni Peter, sa 3:11, sa 1 Peter 3:11, mga pinakamamahal, ipinamamanhi ko sa inyo bilang mga dayuhang nakikipanayam sa daigdig na ito. Talikdan na ninyo ang mga masasamang hiling ng katawan na naghihimagsik laban sa Espiritu. Amen. Yun po ang sabi po ni Peter as he warns to the people of God. Since everything around us is going to melt away, what holy, godly lives you should be living, ang sabi po niya. Yun lang po mga kapatid at magandang gabi. Kung meron po kayong time, basahin niyo po yung purpose driven ng 23. It's very, very maganda and encouraging. How we grow. Hindi pala pwedeng maging ano. Yes. Kaya sa potential. Lord! Amen! Amen! Potential. You sure? Ay, Very encouraging. pamangkin eh, pamangkin. Ito ba magmana? Lahi. Yan no, the power. From God, no? Yung bang encouraging power. Amen. That's the word of God. Hindi patay. Walang pula si Mea. Di ba? Na? She has the potential. Amen. But that's the word of God eh. Siguro, the Lord given me this, topic. Kasi especially today, kumbaga, syempre minsan, nagkakaroon tayo ng, paghina, paglakas, kumbaga, kailangan, kung paano ba tayo lalago sa Panginoon. Amen. Kailangan natin ng salita ng Panginoon. Very nice. Very nice sa kanyang, no? How to grow. How to grow. Yeah? It is really our choice, eh. Amen. And everything naman it is our choice. If you want to go to the practice, or attend the practice, or you want to go to attend the prayer meeting, or you want to attend the Sunday service, it's your choice. It's a decision. It is a decision. But, there is a judge. Yun ang nakatatakot. That is, diba? That is what we are to be, sabi nga po, a Christian must grow. A Christian must grow. Hindi natin kailangan laging baby. Kasi pag laging baby, walang paglago. Kailangan as we grow, kumbaga parang kailangan ng tubig. Ang isang halaman na kailangan ng tubig. So, kailangan natin ng Word of God. Kailangan alagaan. Oo. So, kailangan natin ng Word of God para ma-nurture yung ating paglaki. And, nasabi nga, in order to do that, kailangan natin ng persistence. Yung mag-persist. Magtiyaga. Persistent reading the Word of God, persistent prayer. And we should never give up kung di man daw natin maintindihan. We should find a way to understand the Word of God. Never give up.
Yes. It is but natural. Ito ano ka, talagang ninervous kasi your first time. You know, it's a decision you're making now. Yeah. Ako naman sa galit. Sa Santiago, 90 to 20. Tandaan ninyo ito mga kapatid. Ako'y minamahal, matuto kayong huwag makinig. Dahan-dahan sa pagsasalita at huwag agad magagalit. Sapagkat ang galit ay di nakakatulong sa tao upang maging matuwid sa paningin ng Diyos. Tapos sa Efeso 31, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at puot, huwag na kayong mangguguyaw, manlalait, mananakit ang damdamin ng kapwa. Salip, maging mabait kayo at mawain sa isa't isa at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kasi nung sa Saturday, ano ko na lang, talagang galit na galit ako sa kumpare ko nung Saturday. Dahil may nag-away, inawat ko lang naman. Tapos, inawat ko, tapos nagsalita siya kagad na tumawag ng pulis. Yung kaaway ng kumpare ko, walang visa. First, huwag ganyan, sabi ko gano'n. Ba't tatawag ng pulis? Sabi ko gano'n. Dahil lang yun sa soccer, nagtapakan sila. Naku po, nandahal sa... Inawat ko lang, tapos inila ko yung isa. Yesterday. Tapos, tinitin ko yung galit ko kasi kung ano na sinasabi niya yung sa visa, nagka-visa lang parang yumabang. Tawag doon ng pulis kasi dinuduguan yung isa. Sabi ko, first huwag kang ganyan, sabi ko, parang hindi ka bilog dati. Sabi ko gano'n. Pag tumawag ng pulis, lang ikaw unang nanginginig. Sabi ko gano'n nung wala kang visa. Tapos nagka-visa lang siya. Bigla siya. So, yung other person, no visa. Yung walang visa, yung nagsapak. Yung sumapak dun sa isa. Na may visa. Na may visa. Ay, huwag kang ganyan. About lang sa soccer, sa Sa game. soccer. Game. Sa TV, sa TV. Sa Ascar. Fighting. Sa TV na Hindi, sa Ascar. Nasa Awante kasi kami nun. Nagtatalo-talo sila. Alam ko hindi About the soccer. Nagsasapakan. Oo. Tapos nagsapakan. Umawat lang ako. Tapos nagsalita ako ng gano'n. Sa akin siya pumatol. Pinatulan niya ako. Sabi niya, sa kanya napunta sa akin yung galit. Sabi niya, tumigil ka naman, papatulan kita, sabi niya. Ako nagtitiis lang niya ako sinabi ko lang na, huwag nang tumawag ng pulis. Tapos sabi ko, nagtitiis ako sa galit ko. Ayoko magalit kasi pag nagalit ako, baka mamura ko siya. Pag nagalit pa naman tayo pagsa tayo ng hindi maganda. Magmura tayo, talagyan yung galit natin kung ano nasasabi natin. Pero minsan kasi sabi nga sa pagagalit, pero kung andyan yung presence talaga ni Lord, when there is God, if ever you get angry, if every time na God is present in your heart, Mapipigilan mo. Kaya nga malumanay That's why she was able to control herself. Ano ko pa yung galit ko. Nung sinabi niyang papatulan niya ako, sabi ko, sige, patulan mo ko. Malumanay pa rin patulan mo ko, sige, sapakin mo ako. Ikaw pa yung nagsusumbong ko sa pulis. Binalik ko lang yung sinabi niya, pero malumanay pa rin yung pagkakasama. Nagpapasalamat ako dahil nakontrol ko pa yung galit ko. Amen. It is God who controls. Yun lang po. It was God who controls your temper. Kasi dati kung nagagalit ako, yung talagang, yung hindi pa masyadong, hanggang minsan talagang dumarating yung pag nagagalit ka, nakakapagbitiw ka ng masasamang mura. Nung Saturday, talagang hindi ako nagbitiw ng masamang mura, malmanay pa rin, nakontrol ko yung galit ko. Kaya lang siya ang nagalit sa akin. Until now. Until now. Until now, Hindi pa kami nagkikita Pero sa akin, wala na yun. Inano ko lang na, huwag mong ipagyabang yung visa mo. Tama. You're correct. Amen. Amen. Tama nga, sapagat ang galit ay di nakatutulong sa tao upang maging matuwid sa kaninang Diyos. Amen? So, for the wrath of man does not produce the righteousness of God. For the wrath of man, yung galit ng tao, it cannot help us diba? To be good in the sight of God. Amen. Amen. So praise God, while Sterling,
because he has the Holy Spirit in her life, she was able to control her temper. No? Because if she did not control your temper, Will be a big trouble. Sasapa ka rin. Oo. Kahit sinabi ka na to. like that. Bakit? Na? You can have a scar. Kumpare mo pa naman. Kumpare mo. Kumpare mo pa naman. Nakanak ko yun. Kumpare mo. Okay. Adi, asawa di ano? Hindi. Mellow. Amen. Praise the Lord. So, it is also a sign that Sister Lynn is growing. Amen. Growing. Susunod si Brother Ramil naman daw. Amen. Eh, Ramil, how many years you are here in the church? 10 years. 10 years. 10 years na ba? Minus 0. 1 year na lang ulit. 1 year na lang ulit. Plus 0. Pioneer ka dito, di ba bro? Oo, Di ba? Napare-pareho tayo pioneer. Pinabuta ko kayo nga. Kayo nga pala yung They were born again because of Aris. I took care of Aris when he was still Tagal na pala. small boy. Mga baguhan lang. Hindi oh, tagal na rin. Tagal na rin ba ako? So next, who will start next? Mother Ramil daw? Next Sister Marita, di ba? Oh, Next. Sister Marita. Oh, it's okay. And then another. I always talk to it. Partner. How about Brother Ramil as a partner? No. How about Brother Masud? Solo ako. Brother, Even don't think about that. No way. Of course, I'm ready. Always I'm ready for you. So what do you think? It's up to you if you want to have prayer meeting, even without me. But I'm not the Lord. You can do the you can hold all of your You are the leader. even without me. Because my associate is here. Sure. Don't say anything. Why you need to stop the prayer meeting since Brother Masud is here? Yes, of course. I don't say anything. Brother Masud will Amen. pick you up and then Okay, I can cook I can cook Even though. Even though. Yes, of course. Even though.